Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nagdesisyon na dumaan sa gubat na iyon ng araw na iyon. Sanay naman ako sa probinsya namin. Lumaki ako sa pagitan ng bukid at kakahuyan at kabisado ko ang bawat daan, bawat liko, bawat puno na tila matagal ko nang kakilala. Pero may mga pagkakataon talagang parang may humihila sa iyo na gumawa ng bagay na hindi mo naman karaniwan ginagawa. At iyon ang naging simula ng lahat. Galing ako noon sa bukid. Hapon na, papalubog na ang araw at ang langit ay may halong kahel at bahagyang lila. Pagod ang katawan ko, may dala akong maliit na sako ng gulay na iuuwi sana sa amin. Kung tutuusin, mas mahaba ang daan ng normal kong dinaraanan, paikot sa baryo, pero ligtas at maliwanag kahit papaano. Pero sa pagkakataong iyon, napatingin ako sa makipot na daanan papasok sa gubat. Yung shortcut na matagal nang hindi ginagamit ng karamihan. Alam ko ang kwento tungkol doon. Bata pa lang ako, pinapaalalahanan na kami ng matatanda na huwag basta papasok sa bahaging iyon ng gubat. Hindi raw iyon basta gubat lang. May mga lugar daw doon na hindi dapat pinupuntahan, may mga nilalang na hindi dapat ginagambala. Pero syempre, habang tumatanda ka, parang nagiging kwentong panakot na lang iyon. Iniisip ko, baka gawa-gawa lang para hindi maglaro ang mga bata sa delikadong lugar. Kaya kahit may kaunting kaba, pinili kong pumasok. Sa simula, normal lang ang lahat. Pareho lang sa ibang bahagi ng gubat. Mga punong matataas, tuyong dahon sa lupa, at ang tunog ng mga kuliglig na unti-unting lumalakas habang papadilim ang paligid. Humahalimuyak ang amoy ng lupa at dahon, yung tipong nakasanayan ko na simula pagkabata. Pero habang lumalalim ako sa daan, may napansin akong kakaiba. Parang ang hangin ay naging mas malamig kahit hindi naman ganon kalamig ganina. Tapos, bigla kong napansin na ang mga ibon na kanina ay maingay, unti-unting natahimik. Wala na akong marinig kundi ang sarili kong mga hakbang at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Naglakad pa ako ng ilang minuto pero napansin kong parang hindi ako umaabante. Parang paulit-ulit lang ang nakikita ko. May isang malaking puno na may baluktot na sanga. Napansin ko iyon kanina. Pero bakit parang nadaanan ko ulit? Hindi ko agad pinansin. Iniisip ko baka nagkakamali lang ako. Pero nang makita ko iyon sa pangatlong beses, doon na ako kinabahan. Huminto ako sa paglalakad. Tumingin ako sa paligid. Pare-pareho ang itsura ng mga puno, pare-pareho ang kulay ng lupa, at wala akong makitang kahit anong palatandaan kung nasaan na ako. Doon ko na-realize na nawawala na ako. Sinubukan kong bumalik sa pinanggalingan ko, pero kahit anong liko ang gawin ko, parang lalo lang akong naliligaw. Habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Bumilis ang tibok ng puso ko at naramdaman ko ang pawis na tumutulo sa lood ko kahit malamig ang paligid. Tapos, bigla akong narinig iyon. Isang mahinang tunog, parang bulong. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Tumingin ako sa kaliwa, sa kanan, pero wala akong makita. Napalunok ako. Sinubukan kong tawagin ang sarili ko, parang pinapakalma ko ang isip ko. Sinasabi ko na baka guni-guni ko lang iyon. Pero maya-maya, narinig ko ulit. Mas malinaw na. Parang may kung sinong nagsasalita pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Hindi ko alam kung lalaki ba o babae. Basta ang alam ko, hindi iyon normal. Doon na ako tuluyang kinabahan. Nagsimula akong maglakad ng mas mabilis. Halos patakbo na. Wala na akong pakialam kung saan ako pupunta. Ang gusto ko lang ay makalabas. Pero habang tumatakbo ako, pakiramdam ko parang mas lalo akong napapalalim sa gubat. Hanggang sa bigla akong nadapa. Hindi ko nakita kung ano ang tinapakan ko basta ang alam ko, bigla akong nawalan ng balanse at bumagsak ng malakas sa lupa. Narinig ko ang tunog ng katawan ko na tumama sa matigas na lupa at naramdaman ko ang matinding sakit sa ulo ko. Umiikop ang paningin ko. Pilit kong itinaas ang sarili ko pero hindi ko na kaya. Parang nawawala na ang lakas ko. Habang nakahiga ako sa lupa, unti-unting lumalabo ang paligid. Sa huling sandali bago ako tuluyang mawala ng malay, may nakita akong kakaiba. Isang liwanag. Hindi ito galing sa araw. Hindi rin sa kahit anong ilaw na alam ko. Parang may kung sinong lumalapit sa akin. May kasamang kakaibang ningning na hindi ko maipaliwanag. At sa gitna ng liwanag na iyon, parang may anyo ng isang tao. Hindi ko na nakita ng malinaw. Dahil tuluyan na akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawala ng malay. Ang pakiramdam ko parang isang mahabang panaginip na walang malinaw na simula at walang katapusan. May mga sandaling pakiramdam ko gising ako, pero hindi ko maigalaw ang katawan ko.
May mga sandaling parang lumulutang lang ako sa kawalan, walang tunog, walang liwanag. Hanggang sa unti-unti, may naramdaman akong kakaiba. May malamig na dumampi sa noo ko. Hindi ito katulad ng lamig ng hangin sa gubat kanina. Iba ito, parang may kung anong maingat na humahaplo sa balat ko. Kasabay nun, may naamoy akong hindi ko mapaliwanag. Hindi ito amoy lupa, hindi rin amoy dahon. Parang pinaghalong halamang gamot at kung anong matamis na pabango na hindi ko pa kailanman naaamoy. Doon ako unti-unting nagising. Mabigat ang palukap ng mga mata ko, pero pinilit kong imulat ang mga iyon. Sa unang bukas ko, puro liwanag lang ang nakita ko. Hindi nakakasilaw, kundi malambot na liwanag. Parang galing sa kung saan na hindi ko makita ang pinanggagalingan. Ilang segundo pa bago ako tuluyang nakakita ng malinaw. Nakahiga ako sa isang bagay na hindi ko agad makilala. Hindi ito kama, hindi rin ito banig na karaniwang ginagamit sa amin. Parang itong hinabing dahon, malalapad, makinis at may kakaibang kinang kapag natatamaan ng ilaw. Ramdam ko ang lambot nito sa likod ko, parang may sariling init na nagbibigay ginhawa sa katawan ko. Dahan-dahan kong igalaw ang ulo ko. Ang paligid ko ay hindi ko kilala. Hindi ito ospital, hindi rin ito kubo o bahay na gawa sa kahoy. Parang nasa loob ako ng isang espasyo na bahagi ng gubat. Pero hindi katulad ng karaniwang gubat. Ang mga dingding, kung dingding nga iyon, ay parang binuo mula sa mga sanga at ugat na magkakadugtong. Pero hindi magulo ang itsura. Parang may sinunod na ayos, parang may nagdisenyo. May mga ilaw na nakasabit sa paligid pero hindi ito lampara. Parang mga maliliit na bola ng liwanag na kusang lumulutang sa hangin. Hindi sila gumagalaw ng magulo, kundi parang may sinusunod na ritmo. Habang sinusubukan kong intindihin ang lahat, doon ko siya napansin. Nakatayo siya sa hindi kalayuan, nakatalikod sa akin. Matangkad siya, payat pero hindi mahina ang dating ng katawan. Ang suot niya ay hindi ko mapaliwanag, parang pinaghalong tela at dahon, pero hindi mukhang magaspang. Sa halip, mukhang maayos at malinis, parang natural na parte ng paligid. Unti-unti siyang humarap sa akin. Doon ako napahinto sa paghinga. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Maputi ang balat niya, hindi yung normal na puti lang, kundi may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Ang mukha niya ay halos perpekto. Matangos ang ilong, malinaw ang hugis ng panga at ang mga mata niya, iyon ang hindi ko makakalimutan. Malalim ang tingin niya, parang may kung anong bigat, parang maraming alam na hindi ko maintindihan. Hindi ko namalayan na napaatras ako ng bahagya kahit nakahiga pa rin ako. Napansin niya iyon. Dahan-dahan siyang lumapit pero hindi siya nagmamadali. Ang bawat galaw niya ay maingat, parang ayaw niyang matakot ako lalo. "Gising ka na," sabi niya. Malinaw ang boses niya, pero kakaiba. Hindi ko mapaliwanag pero parang may lalim na hindi ko naririnig sa ibang tao. Hindi rin siya malakas magsalita pero parang diretso itong pumapasok sa isip ko. Hindi agad ako nakasagot. Pinilit kong igalaw ang kamay ko at doon ko naramdaman ng sakit sa katawan ko. Pero hindi na ito kasing tindi ng inaasahan ko. Parang may kung anong gumaling na. Teka, nasan ako? Mahinang lumabas sa bibig ko. Sandali siyang tumingin sa akin, parang pinag-iisipan kung ano ang sasabihin. "Sa lugar na hindi madalas marating ng tao," sagot niya. Lalo akong nalito. Sinubukan kong umupo pero agad siyang lumapit at marahang hinawakan ng balikat ko. "Huwag muna, hindi pa buo ang lakas mo," sabi niya. Napatingin ako sa kamay niya na nakahawak sa akin. Mainit ito pero hindi katulad ng init ng tao. Parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy. Bigla kong naalala ang nangyari bago ako mawalan ng malay. Ang gubat, ang paulit-ulit na puno, ang bulbol, ang liwanag, at siya. "Ikaw," mahinang sinabi ko habang nakatingin sa kanya. "Ikaw yung nakita ko?" Hindi siya agad sumagot. Sa halip, umupo siya sa tabi ko. Sapat ng distansya para hindi ako mailang pero sapat din para maramdaman ko ang presensya niya. "Natagpuan kita sa gitna ng gubat. Sugatan ka, halos wala ka ng malay." Napakagat ako sa labi ko. "Tao ka ba?" Diretso kong tanong. Sandali siyang natahimik. At sa katahimikang iyon, lalo kong naramdaman na may mali.
Hindi siya sumagot agad pero hindi rin siya nagulat sa tanong ko. Parang inaasahan niya na itatanong ko iyon. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at doon ko nakita ang bahagyang pagbabago sa mga mata niya. Parang may kumislap na liwanag na hindi normal. Hindi, sagot niya. Isang simpleng salita pero iyon ang pinakamatatakot na narinig ko sa buong buhay ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o tumakbo pero hindi ko rin kayang gumalaw. Tahimik ka lang, dagdag niya. Mas mahinaw ang boses. Hindi ako gagawing masama sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero kahit natatakot ako, may parte sa akin na naniwala sa kanya. At doon ko tuluyang naisip, hindi ako basta naligaw lang. May nangyari sa akin sa gubat na iyon na hindi ko pa kayang intindihin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming parehong tahimik pagkatapos niyang sabihin na hindi siya tao. Para akong natulala, hindi makapag-isip ng maayos. Gusto kong matakot, gusto kong tumakbo, pero hindi ko magawa. Parang may kung anong pumipigil sa akin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Unti-unti kong binalikan ang nararamdaman ng katawan ko. Kanina, sigurado akong masakit ang ulo ko at buong katawan ko dahil sa padakadapa. Pero ngayon, parang may gumaan. May konting kirot, oo, pero hindi katulad ng inaasahan ko. Parang may kung anong nag-aayos sa katawan ko habang wala akong malay. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko. Pinagmasdan ko ito. Wala akong nakitang sugat. Wala ring bakas ng dugo o gasgas na dapat ay meron. Doon ko siya muling tiningnan. Ikaw ba ang nagpagaling sa akin? Tanong ko, halos pabulong. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at lumapit sa isang bahagi ng lugar na iyon kung saan may nakalagay na tila mga dahon at maliliit na sisidlan. Kumuha siya ng isang dahon na tila sariwa pa at may kakaibang kulay. Hindi berde, kundi parang may halong bahagyang asul. Hindi ikaw ang unang tao na nasugatan sa gubat na ito, sabi niya habang nakatalikod pa sa akin. Pero ikaw ang isa sa iilang nakita ko na umabot sa ganitong kalalim. Humarap siya sa akin, hawak ang dahon. Ginamit ko ang mga halaman dito, dagdag niya. Hindi ito kilala sa mundo ninyo. Tahimik akong nakinig. Lumapit siya sa akin at umupo muli sa tabi ko. Inabot niya ang kamay ko at kahit nagulat ako, hindi ko ito binawi. Dahan-dahan niyang inilapit ang dahon sa balat ko at doon ko naramdaman ang kakaibang sensasyon. Parang may malamig na dumadaloy, kasabay ng bahagyang init. Parang may gumagalaw sa ilalim ng balat ko pero hindi masakit. Sa halip, parang may inaayos. Hindi ito basta paggagaling, sabi niya. Inaayos nito ang nasira. Napalunok ako. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko, diretsahan. Sandali siyang natahimik. Hindi siya agad sumingin sa akin. Parang may iniisip. Dahil nakita kitang halos mamatay, sabi niya. At hindi ka dapat namamatay sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sagot niya. Pero sabi mo, hindi ka tao. Sabi ko, pilit inuunawa ang sitwasyon. Ibig sabihin, isa ka sa mga... Hindi ko na tinapos ang sasabihin ko. Ngunit siya na ang nagpatuloy. Sa tinatawag ninyo, oo, sabi niya. Isa ako sa mga nilalang na matagal nang tinatawag ng taong engkanto. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Engkanto. Narinig ko na ang salitang iyon mula pa noong bata ako. Mga kwento ng matatanda, mga babala na huwag basta papasok sa gubat, huwag gagalawin ng kung anong hindi atin. Pero hindi ko inakala na darating ang araw na haharap ako sa isa. At nandito ako sa lugar ninyo? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Tumanggo siya ng bahagya. Hindi mo ito makikita kung hindi ka napadpad sa pagitan, paliwanag niya. May mga lugar sa gubat na hindi sakop ng mundo ninyo. Doon ka napunta. Sa pagitan? Ulit ko. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon, sabi niya. Kalmado pa rin ang tono. Ang mahalaga, buhay ka. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pero bakit ako? Tanong ko. Marami namang tao sa amin. Bakit ako ang napunta dito? Sa pagkakataong iyon, tumingin siya diretsyo sa mga mata ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang lalim ng tingin niya. Parang may alam siyang hindi niya sinasabi.
Hindi lahat nakakarating dito, sagot niya. Karamihan bumabalik agad o hindi na nakakalabas. Nanlamig ang bata ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko agad. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at bahagyang lumayo. Parang iniiwasan ng tanong ko. Tumigil siya sa gilid ng lugar na iyon at tumingin sa kung saan. Hindi ko alam kung ano ang nakikita niya. Magpahinga ka muna, sabi niya. Kailangan mong lumakas. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, pilit kong sabi. Bahagya siyang lumingon sa akin. At hindi pa oras para sagutin iyon, tugon niya. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatakot. Pero sa kabila ng lahat, ramdam ko na may katotohanan sa bawat sinasabi niya. Hindi siya mukhang nagsisinungaling, hindi rin siya mukhang may masamang balak. Sa halip, parang may pinoprotektahan siya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ko na isa sa ako sa mga iyon. Humiga akong muli, pilit inaayos ang sarili ko. Habang nakatingin ako sa kisame na gawa sa magkakaugnay na sanga at liwanag, unti-unti kong tinanggap ang sitwasyon. Nasa lugar ako na hindi dapat puntahan ng tao. Kasama ko ang isang nilalang na matagal ko nang naririnig sa kwento lang. At siya, ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may pakiramdam akong hindi ko maalis. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit ako napunta dito. At pakiramdam ko, hindi pa iyon ang pinakamasama. Hindi ko namalayan kung kailan ako nakatulog ulit. Pero nang magising ako, mas malinaw na ang pakiramdam ng katawan ko. Hindi na ganon kabigat ang ulo ko at kahit papaano, nakakagalaw na ako ng maayos. Tahimik ang paligid. Pero hindi ito yung nakakatakot na katahimikan na naramdaman ko sa gubat bago ako mawalan ng malay. Iba ito. Parang may buhay ang katahimikan. Parang may kasamang paghinga ng paligid. Dahan-dahan akong umupo. Wala siya sa tabi ko. Napatingin ako sa paligid at doon ko napansin na mas maliwanag na kaysa kanina. Hindi ko alam kung umaga ba o gabi sa lugar na iyon dahil walang araw na nakikita. Pero may sapat na liwanag para makita ko ang bawat detalye. Ang mga ilaw na parang lumulutang ay mas marami ngayon at tila gumagalaw sila ng mas mabilis, parang may sinusundan silang daloy. Tumayo ako ng maingat. Inaasahan kong manghihina ako pero nagulat ako dahil kaya ko nang tumayo nang hindi sumasakit ang katawan ko. Parang may natirang lakas sa akin na hindi ko alam kung saan galing. Lumabas ako sa lugar na iyon, kung matatawag man iyong paglabas. At doon ko tuluyang nakita kung nasaan ako. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan iyon ng maayos. Para akong nasa gitna ng gubat, pero hindi ito katulad ng gubat na alam ko. Ang mga puno ay mas matataas, mas malalaki, at ang mga ugat nila ay tila umaabot sa kung saan-saan, parang may sariling direksyon. Ang mga dahon ay hindi basta berde. May mga bahagi na kumikislap, parang may maliliit na ilaw sa bawat gilid. May hangin, pero hindi ito simpleng hangin. Kapag dumadaan ito sa paligid, parang may kasama itong mahinang tunog. Parang bulong na hindi ko maintindihan pero hindi rin nakakatakot. Doon ko siya muling nakita. Nakatayo siya sa hindi kalayuan. Nakatingin sa isang puno na tila mas kakaiba kaysa sa iba. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan, hindi sigurado kung dapat ba akong magsalita. Napansin niya agad ako kahit hindi ako gumagawa ng ingay. Mas maayos ka na, sabi niya hindi man lang lumilingon. Oo, sagot ko habang nakatingin sa paligid. Pero ano ba talaga itong lugar na ito? Ngayon humarap siya sa akin. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa paligid, parang sinusukat ang sasabihin niya. Hindi ito bahagi ng mundong alam mo, at hindi rin ito ganap na hiwalay. Napakunot ang noo ko. Ibig mong sabihin, parang dalawang mundo? Tanong ko. Magkapatong, sagot niya. May mga lugar na nagtatagpo, doon ka napunta. Napatingin ako ulit sa paligid. Habang mas pinagmamasdan ko ang paligid, mas lalo kong napapansin ng mga bagay na hindi normal. May mga maliliit na nilalang na tila nagtatago sa likod ng mga ugat, mabilis gumalaw at nawawala agad kapag tinitignan ko ng direkta. May mga halaman na tila gumagalaw kahit walang hangin. At higit sa lahat, may pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko makita kung sino o ano, pero ramdam ko. Hindi lang ikaw ang nandito, sabi niya tila nabasa ang iniisip ko.
May iba pa ba? Tanong ko agad, bahagyang kinakabahan. Tumanggo siya. Pero hindi lahat ay makikita mo, dagdag niya. Hindi ko napigilang mapalapit sa kanya. Delikado ba ako dito? Tanong ko diretsahan. Sa pagkakataong iyon, hindi siya umiwas sa tanong ko. Oo, sagot niya. Nanahimik ako. Kung ganun, bakit mo pa ako pinayagang lumabas? Tanong ko, medyo nanginginig ang boses ko. Kasi kailangan mong makita, sabi niya. Hindi sapat na sabihin ko lang sa'yo. Napatingin ako sa kanya, hindi sigurado kung anong ibig sabihin niya. Bigla siyang naglakad at sinenyasan akong sumunod. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod ako. Habang naglalakad kami, mas lalo kong nakita ang kakaibang mundong na iyon. May mga bahagi na tila mas maliwanag, may mga bahagi na halos madilim kahit may mga ilaw. May mga lugar na parang may sariling hangin at may mga bahagi na tila tahimik na tahimik. Hanggang sa makarating kami sa isang bahagi na mas bukas ang espasyo. Sa gitna nito, may isang puno. Hindi ito katulad ng ibang puno. Mas malaki ito, mas makapalang puno, at ang mga sanga nito ay tila umaabot sa kung saan-saan, parang may sariling direksyon. Ang mga dahon ay hindi basta berde. May mga bahagi na kumikislap, parang may maliliit na ilaw sa bawat gilid. May hangin, pero hindi ito simpleng hangin. Kapag dumadaan ito sa paligid, parang may kasama itong mahinang tunog, parang bulong na hindi ko maintindihan pero hindi rin nakakatakot. Ano yan? Tanong ko, hindi ko maalis ang tingin ko rito. Isa sa mga sentro ng lugar na ito, sabi niya. Dito nagmumula ang karamihan ng lakas na nagpapagalaw sa paligid. Napakabigat pakinggan ng sinabi niya. Lakas? Ulit ko. Hindi na siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa akin. Seryoso ang mukha. Habang nandito ka, sabi niya, kailangan mong tandaan, huwag kang lalayo ng mag-isa. Bakit? Tanong ko. Kasi hindi lahat ng nandito ay tulad ko. At sa sandaling iyon, parang mas lumakas ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Hindi ko na kailangan pang magtanong kung anong ibig sabihin niya. Dahil kahit hindi ko pa sila nakikita ng malinaw, alam kong may iba pang nilalang sa lugar na iyon at hindi lahat sa kanila ay handang tumulong. Hindi na ako nagsalita pagkatapos ng babala niya. Ramdam ko sa tono ng boses niya na hindi iyon basta pananakot lang. May bigat ang bawat salita, parang may karanasan siyang pinaghuhugutan na hindi ko pa alam. Habang nakatayo kami sa harap ng malaking punong iyon, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Parang mas naging malinaw sa akin ang presensya ng ibang nilalang. Hindi ko sila nakikita ng direkta, pero ramdam ko sila. Parang may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Napansin niyang pag-ikot ng tingin ko. Huwag mong hanapin, sabi niya, kalmado pa rin. Mas mabuti nang hindi mo sila makita. Pero nararamdaman ko sila, sagot ko, halos pabulong. Parang pinagmamasdan nila ako. Hindi siya nagulat sa sinabi ko. Dahil alam nilang hindi ka kabilang dito, sagot niya. Nanahimik ako. Doon ko mas lalong naintindihan kung gaano ako kaiba sa lugar na iyon. Parang akong dayo na napunta sa mundong hindi ko dapat tinatapakan. At kahit nandyan siya para protektahan ako, hindi ibig sabihin na ligtas ako. Unti-unti siyang naglakad palayo sa puno at sinandyasan akong sumunod. Hindi ko na kinontra. Mas mabuti nang malapit ako sa kanya kaysa mag-isa sa lugar na iyon. Habang naglalakad kami, napansin kong parang nagbabago ang paligid. May mga bahagi ng gubat na mas madilim, parang hindi naaabot ng liwanag ng mga lumulutang na ilaw. May mga lugar din na mas makapal ang hangin, parang mabigat huminga kahit hindi naman ako hinihingal. Hanggang sa huminto siya. Sa harap namin, may isang bahagi ng gubat na tila iba ang aura. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mali. Mas malamig ang hangin at ang mga ilaw na kanina ay lumulutang ng maayos ay tila umiiwas sa bahaging iyon. Huwag kang lalapit dito, sabi niya. Mas seryoso ang tono kaysa kanina. Ano yan?
Tanong ko agad. Ilang segundo siyang tahimik bago sumagot. May mga tulad ko rin ang naroon, sabi niya. Pero hindi sila katulad ko. Nanikip ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. May mga engkanto na hindi na tumitingin sa tao bilang kapantay. Paliwanag niya. Para sa kanila, ang tao ay panghihimasok. At kapag may pumasok sa lugar nila, hindi nila hinahayaan na basta makaalis. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ibig mong sabihin, papatayin nila ako? Diretsahan kong tanong. Hindi siya agad sumagot. At kung hindi man, dagdag niya, may mga paraan sila na mas masahol pa. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Sapat na ang paraan ng pagsabi niya para maramdaman ko ang panganib. Bakit hindi mo pinipigilan sila? Tanong ko, bahagyang nanginginig ang boses ko. Hindi ito ganun kasimple. Sagot niya, may kanya-kanya kaming sakop. May mga hangganan na hindi basta nalalampasan kahit para sa amin. Napaatras ako ng konti kahit hindi ako lumalapit sa madilim na bahaging iyon. Gaano katagal ako pwedeng manatili dito? Tanong ko. Sa pagkakataong iyon, tumingin siya diretsyo sa akin. At yun ang problema. Sabi niya, napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim, parang pinipili ang sasabihin. Habang tumatagal ka dito, mas nagiging bahagi ka ng lugar na ito. Paliwanag niya. Hindi ko agad naintindihan. Paano? Ang mundo namin ay hindi tulad ng mundo ninyo. May mga bagay dito na dahan-dahang kumakapit sa iyo. Kung mas matagal kang manatili, mas mahihirapan kang bumalik. Nanlamig ang buong katawan ko. Ibig mong sabihin, baka hindi na ako makabalik? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan na iyon, doon ko nakuha ang sagot. Bigla akong kinabahan ng todo. Kailangan mo akong ibalik. Sabi ko, hindi ko na maitago ang takot sa boses ko. Alam ko, sagot niya agad, mas mahunam. At yun ang plano. Plano? Ulit ko. Tulad ng sinabi ko, hindi ka dapat napunta dito at hindi ka rin dapat manatili. Kung ganon, bakit hindi mo pa ako ibinabalik? Tanong ko. Dahil hindi ka pa handa. Sagot niya. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan at naiirita na rin. Anong ibig mong sabihing hindi pa handa? Kaya ko nang maglakad, mauyos ng pakiramdam ko. Hindi iyon ang tinutukoy ko. Putol niya. Tahimik ako. Hindi lang katawan mo ang naapektuhan. May ibang bagay na nangyari sa iyo nang pumasok ka dito. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero ramdam ko na may totoo sa sinasabi niya. Kung ilalabas kita nang hindi pa maayos ang lahat, sabi niya, posibleng hindi ka na maging katulad ng dati. Napahigpit ko ang hawak sa sarili kong braso. Anong mangyayari sa akin? Tanong ko. Sandali siyang tumingin sa malayo bago muling bumalik ang tingin sa akin. At iyon ang kailangan kong siguraduhin na hindi mangyari. Sabi niya, hindi na ako nagsalita. Sa sandaling iyon, tuluyan ko nang naintindihan ang sitwasyon ko. Hindi lang ako naligaw. Napunta ako sa lugar na may sariling batas, sariling mundo, at sariling panganib. At kahit may isang engkanto na tumutulong sa akin, hindi ibig sabihin na ligtas ako. Dahil sa bawat sandali na lumilipas, mas lumalalim ang pagkakabihak ko sa mundong hindi akin. Matagal kaming nananahimik pagkatapos ng usapan na iyon. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang lahat ng naririnig ko. Pakiramdam ko, bawat sagot na ibinibigay niya ay mas lalo lang nagpapalalim ng sitwasyon ko. Pero sa kabila ng takot, may isang bagay akong napansin sa sarili ko.
Hindi na ako kasing takot tulad ng unang paggising ko. Sa halip, parang mas nangingibabaw ang pagnanais kong maintindihan siya. Bumalik kami sa lugar kung saan niya ako unang inalagaan. Hindi ko alam kung paano niya natatandaan ng bawat daan sa gubat na iyon, pero para sa kanya, parang natural lang ang lahat. Samantalang ako, kahit ilang hakbang lang ang pagitan, pakiramdam ko ay mawawala na naman ako kung mawawala siya sa paningin ko. Pagdating namin, naupo siya sa tabi ng mga halamang kanina ko pang nakikita. Tahimik lang siya, parang may ginagawa sa mga dahon na iyon, pero hindi ako sigurado kung ano. Ako naman, umupo sa banig at pinagmamasdan siya. Hindi ko namalayan na matagal ko na pala siyang tinitingnan. Napansin niya iyon. "May tanong ka?" sabi niya. Hindi man lang tumingin sa akin. Napangiti ako ng bahagya, kahit may kaba pa rin. "Paano mo nalalaman?" tanong ko. "Madaling basahin ang iniisip ng taong tulad mo," sagot niya. "Taong tulad ko?" ulit ko. Ngayon, tumingin siya sa akin. "Hindi ka sanay magsinungaling sa sarili mo," sabi niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiilang sa sinabi niya. "Gusto ko lang maintindihan," sabi ko. "Kung totoo lahat ng sinasabi mo, bakit parang hindi ka katulad ng inaasahan ko?" Bahagya siyang napakunot ng noo. "Ano ang inaasahan mo?" "Mas nakakatakot," sagot ko ng diretsyo. "Mas malamig, mas walang pakialam." Tahimik siyang nakatingin sa akin, parang sinusuri ang bawat salita ko. Ganun ang karamihan, pero hindi lahat. "Bakit ka iba?" tanong ko. Ilang segundo siyang hindi sumagot. "Dahil pinili kong maging ganun," sagot niya sa huli. Napaisip ako sa sinabi niya. "Pinili?" ulit ko. May mga bagay na nangyari noon, at mula noon, hindi ko na kayang tingnan ng tao bilang basta lamang istorbo. Hindi ko alam ang buong kwento niya, pero ramdam ko na may pinanggagalingan iyon. "At kaya mo ako tinulungan?" tanong ko. Tumanggo siya ng bahagya. "Hindi lahat ng naliligaw dito ay pinipili kong iligtas," dagdag niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sinabi niyang iyon. "Pero ako, pinili mo," sabi ko. Halos hindi ko namamalayan ang tono ko. Hindi siya sumagot agad. "May dahilan," sabi niya. Napakunot ang noo ko. "Anong dahilan?" Ngayon, tumingin siya sa akin ng mas matagal kaysa dati. "At iyon ang sinusubukan ko pang intindihin," sagot niya. Tahimik akong napatingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya mukhang misteryoso o nakakatakot. Sa halip, parang may bigat din siyang dinadala. Parang may mga bagay siyang hindi rin niya lubos maintindihan. Hindi ko namalayan na unti-unti akong lumalapit sa kanya. "Hindi ka ba nag-iisa dito?" tanong ko. "Hindi," sagot niya. "Pero mas pinipili kong mapalayo sa iba." "Dahil sa mga sinabi mo kanina?" tanong ko. Tumanggo siya. "Hindi lahat ay sang-ayon sa ginagawa ko," sabi niya. "At kung malaman nila na pinapanatili kitang buhay," hindi na niya tinapos ang sasabihin niya. "Mapapahamak ka?" tanong ko. Tumingin siya sa akin. "At ikaw rin," sagot niya. Nanahimik ako. Sa sandaling iyon, parang lumalim ang koneksyon namin. Hindi ko maipaliwanag, pero hindi na siya basta isang nilalang na hindi ko kilala. Parang may bahagi sa akin na nagsimulang magtiwala sa kanya. At marahil, siya rin sa akin. "Kung ganun," sabi ko dahan-dahan, "di ba bakit hindi mo na lang agad ibalik ako?" "Dahil hindi pa tapos," sagot niya. "Hindi pa tapos ang ano?" tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa paligid, parang may pinapakinggan na hindi ko marinig. "May gumagalaw," sabi niya. Biglang naging seryoso ang tono. Nanamig ang pakiramdam ko. "Ano?" tanong ko agad. Hindi siya sumagot. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. "Manatili ka dito," sabi niya. Mas matigas ang boses kaysa dati. "Bakit?" kinakabahan ako. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. "May nakapansin na," sagot niya. Parang huminto ang mundo ko sa sinabi niyang iyon. "Ano ang
ibig mong sabihin? Hindi na siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa direksyon ng gubat, yung bahagi na kanina pang nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. At sa unang pagkakataon simula nang nakilala ko siya, nakita ko sa mukha niya ang bahaging pag-aalala. At doon ko naintindihan, hindi lang ako ang nasa panganib, pati siya. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas matapos niyang sabihin na may nakapansin na. Pero ang alam ko, parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Yung dating tahimik na lugar na parang may buhay, ngayon ay parang may nakatagong tensyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi na siya umalis sa tabi ko. Sa halip, bahagya siyang humakbang pasulong. Parang hinaharangan ako. Hindi niya ako hinawakan pero sapat na ang tindig niya para maramdaman kong hindi ako dapat gumalaw. "Manatili ka lang sa likod ko," sabi niya. Mababa ang boses pero puno ng diin. Hindi na ako nagtanong. Tumanggumi lang ako kahit hindi niya ako nakikita. Unti-unti, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Yung mga ilaw na lumulutang kanina parang nagsimulang umurong, parang umiiwas sa kung anong paparating. Ang hangin, na dati ay may kasamang mahinang bulong, ngayon ay tila natahimik. At doon ko narinig. Isang tunog. Hindi ko maipaliwanag kung ano iyon, parang pagaspas pero mas mabigat. Parang may dumadaan na hindi ko makita pero ramdam ko ang presensya. Napahigpit ang kapit ko sa sarili ko. "At huwag kang magsasalita," dagdag niya. Napasinghap ako ng mahina, pilit pinipigilan ang sarili na mag-ingay. Biglang gumalaw ang mga sanga sa paligid kahit wala namang malakas na hangin. Ang mga ugat sa lupa ay tila bahagyang umangat, parang may dumadaan sa ilalim. At pagkatapos, may mga anino. Hindi malinaw, hindi buo. Parang mga hugis lang na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ko makita ng diretsyo, pero sa gilid ng paningin ko, kitang-kita ko sila. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Napapikit ako sandali, pilit kinokontrol ang takot ko. Pagmulat ko, naroon pa rin sila. Unti-unti silang lumapit, at sa unang pagkakataon, may narinig akong boses na hindi sa kanya galing. Amoy tao. Mahina pero malinaw. Nanlamig ang dugo ko. "Hindi ka dapat may kasama," dagdag ng isa pang boses, mas malalim, mas mabigat. Ramdam kong tumigas ang tindig niya sa harap ko. "Umalis kayo," sabi niya, kalmado pero may pagbabanta sa tono. "Hindi siya sakop ninyo." May maikling katahimikan, at pagkatapos, may narinig akong mahinang tawa. "Sakop ba?" sagot ng boses. Lahat ng pumapasok dito, nagiging sakop. Mas lalo akong napahigpit sa sarili ko. Gusto kong umatras pero parang hindi ko magawa. Bigla, may isang anino na mas lumapit kaysa sa riba. At doon ko ito bahagyang nakita. Hindi buo ang anyo, parang nagbabago ang hugis, pero may malinaw na mata. Madilim, halos walang laman. Napaatras ako nang hindi ko mamalayan. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang kasama ko. Mabilis, hindi ko nakita kung paano pero bigla siyang nasa harap ng anino at may kung anong liwanag na sumiklab mula sa kamay niya. Hindi ito parang apoy, kundi parang purong liwanag na may lakas. Napaatras ang anino, pero hindi ito umalis. Sa halip, mas dumami pa ang gumagalaw sa paligid. "Hindi mo siya mapoprotektahan," sabi ng isa sa mga boses. "Hindi siya kabilang dito." "Hindi rin siya sa inyo," sagot niya. Ramdam ko ang tensyon sa bawat salita nila. At bago ko pa maintindihan ang susunod na mangyayari, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa paligid namin, parang may bagyo na biglang nabuo sa maliit na spasyo. Ang mga ilaw ay kumislap, parang nag-aaway ang liwanag at dilim. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang lakas ng presensya niya. Hindi na siya katulad kanina, mas mabigat, mas matindi. Parang hindi na siya basta nilalang na tahimik lang na gumagalaw sa gubat. Parang isa siyang puwersa.
Umalis kayo, ulit niya. Mas malakas na ang boses. Sa pagkakataong iyon, hindi na iyon simpleng utos. Parang may kasamang kapangyarihan ng bawat salita. Ilang segundo ang lumipas at unti-unti umatras ang mga anino. Isa-isa silang nawala sa pagitan ng mga puno, parang hindi sila kailanman nandoon. Bumalik ang katahimikan, pero hindi na ito katulad ng dati. Mabigat pa rin ang hangin. Dahan-dahan siyang huminga at unti-unti bumalik sa dati ang tindig niya. Hindi agad ako nakagalaw. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa lahat ng nangyari. Okay ka lang? Tanong niya. Mas mahinaon na ulik ang boses. Hindi agad ako nakasagot. Ilang segundo pa bago ako nakapansalita. Sila ba yung sinasabi mo? Tanong ko, nanginginig pa ang boses ko. Tumanggo siya. At hindi pa sila ang pinakadelikado, sagot niya. Parang muling bumigat ang dibdib ko. Lumapit siya sa akin, bahagyang yumuko para magpantay ang tingin namin. Kaya kailangan ko nang ilabas ka dito. Napatingin ako sa kanya. Ngayon na ba? Tanong ko. Sa lalong madaling araw, sagot niya. Bago pa nila tuluyang malaman kung nasaan ka. Tahimik akong tumanggo, pero sa loob-loob ko, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Takot, oo, pero may halong lungkot. Dahil kahit sa gitna ng panganib, may parte sa akin na ayaw pa siyang iwan. Hindi na kami nag-aksaya ng oras matapos ang nangyari. Ramdam ko na kahit tahimik na ulit ang paligid, hindi pa rin talaga kami ligtas. Parang may mga matang nakamasid pa rin sa amin mula sa dilim, naghihintay lang ng pagkakataon. At sa unang pagkakataon mula nang makarating ako sa lugar na iyon, nakita ko sa kanya ang pagmamadali. Huwag kang lalayo sa akin, sabi niya habang nagsisimula na kaming maglakad. Ano man ang marinig mo, huwag kang titigil. Tumanggo ako kahit hindi niya ako tinitingnan. Habang naglalakad kami, napansin kong parang nagbabago ang daan. Hindi na ito katulad ng unang beses ko itong makita. Parang mas kumikipot, mas nagiging magulo ang mga ugat at sanga. May mga bahagi na kailangan naming iwasan dahil tila gumagalaw ang lupa at may mga lugar na hindi niya pinapadaan kahit mas maikli sana. Bakit hindi tayo dumaan doon? Tanong ko nang minsang umiwas siya sa isang tila bukas na landas. Dahil hindi iyon daan palabas, sagot niya agad, bitag iyon. Hindi na ako nagtanong pa. Mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon habang tumatagal. Hindi lang pala simpleng paglabas ang kailangan gawin. Para itong pagdaan sa lugar na may sariling isip na tila gustong pigilan ng sino mang gustong umalis. Ilang sandali pa, napansin kong unti-unting nagbabago ang hangin. Hindi na ito kasing lamig tulad kanina. May kaunting init na at ang mga ilaw na lumulutang ay unti-unting nababawasan. Malapit na tayo, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, parang mas lalo itong bumigat. Teka, sabi ko, bahagyang bumagal ang lakad ko. Huminto siya at tumingin sa akin. Ano iyon? Hindi ko agad nasagot. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Dapat matuwa ako dahil makakabalik na ako. Dapat gumaan ang pakiramdam ko dahil makakalabas na ako sa lugar na hindi ko naman dapat pinuntahan. Pero bakit parang may kumakapit sa dibdib ko? Kapag nakaalis na ako, sabi ko, dahan-dahan. Hindi na kita makikita, di ba? Tahimik siya. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Hindi na, sabi niya. Diretso, walang pag-aalinlangan. Parang may kung anong kumirot sa loob ko. Ganun lang? Tanong ko, hindi ko na itago ang tono ko. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, may kakaiba sa mga mata niya. Hindi ko masabi kung ano iyon pero hindi na ito katulad ng dating niyang malamig na tingin. Ganun talaga, sagot niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Naglakad ulit siya at napilitan akong sumunod. Habang papalapit kami sa gilid ng gubat, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago. Yung mga kakaibang tunog na naririnig ko kanina, unti-unting nawawala. Ang hangin, nagiging mas pamilyar, parang bumabalik ako sa mundong kilala ko. Pero sa bawat hakbang, parang may nawawala rin sa akin.
Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko bigla habang naglalakad. Hindi siya huminto pero sumagot siya. Sinagot ko na yan. Hindi pa, sagot ko. Hindi buo. Huminto siya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. At ano ang gusto mong marinig? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, pero lumabas na lang sa bibig ko. Gusto kong malaman kung may ibig bang sabihin ito sa'yo. Sabi ko. Tahimik siya. Ilang segundo, hanggang sa huminga siya ng malalim. Hindi kita dapat tinulungan, sabi niya. Parang may sumaksak sa akin sa narinig ko. Pero ginawa mo pa rin, sagot ko agad. Tumanggo siya. At yun ang problema. Dagdag niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang sagot niya. Hindi lahat ng nangyayari dito ay dapat na mangyari. At ang paglapit ko sa'yo, hindi iyon bahagi ng dapat. Napatingin lang ako sa kanya. Pero ginawa mo pa rin, sabi ko. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiwas. Oo, sagot niya. Tahimik kaming nagkatitigan. At sa sandaling iyon, parang nawala na ang lahat. Ang gubat, ang panganib, ang mundong hindi ko maintindihan. Kami na lang. Salamat, sabi ko, mahina. Hindi siya sumagot, pero sa mga mata niya, alam kong narinig niya iyon. Ilang hakbang pa at tuluyan naming narating ang gilid ng lugar na iyon. Hindi ko maipaliwanag kung paano ko nalaman pero ramdam ko. Ito na, ang hangganan. Huminto siya. Dito ka na babalik, sabi niya. Tumingin ako sa harap ko. Wala akong nakitang kakaiba. Parehong gubat, parehong mga puno. Pero alam ko, iba na iyon. Paglingon ko sa kanya, parang gusto kong magsalita ulit pero wala akong masabi. Kapag tumawid ka dyan, sabi niya, babalik ka na sa mundo mo. Huminga ako ng malalim at dun ko na-realize, ito na talaga ang huli. At sa hindi ko inaasahang rason, ayaw ko pa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon sa harap ng hangganan. Parang huminto ang oras. Naririnig ko ang sarili kong paghinga. Mabagal pero mabigat. At sa bawat segundo na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng paalam na hindi ko inaasahan. Dapat masaya ako. Dapat ito ang gusto ko simula pa lang, ang makalabas, makabalik, makalayo sa mundong hindi ko naman dapat napuntahan. Pero bakit parang may pumipigil sa akin na tumawid? Hindi ka na pwedeng manatili pa, sabi niya. Mahinahon pero may diin. Napatingin ako sa kanya. Alam kong tama siya. Alam kong wala akong lugar doon. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may bahagi sa akin na gustong magtagal pa kahit kaunti. Kapag umalis ako, sabi ko, mahina. Hindi ko na ba talaga maaalala lahat ng ito? Sandali siyang natahimik. Depende, sagot niya. Depende saan? Tanong ko agad. Sa kung gaano kakapit ang lugar na ito sa'yo, paliwanag niya. May mga tao na nakakalimot. May iba na naaalala, pero parang panaginip lang. At may ilan na hindi kailanman nakakalimot. Napalunok ako. Hindi ko alam kung alin sa mga iyon ang gusto ko. Kung makakalimot ako, baka mas madali. Pero kung ganun, parang mawawala rin siya sa alaala ko. At hindi ko gusto iyon. Huminga ako ng malalim at tumingin sa harap ko. Isang hakbang na lang. Isang hakbang at babalik na ako sa mundo ko. Pero bago ko pa magawa iyon, muli akong napalingon sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan kong makita, pero naroon lang siya. Tahimik, nakatayo, parang handang mawala anumang oras. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ko bigla. Bahagya siyang natigilan. Parang hindi niya inaasahan ang tanong ko. Hindi na mahalaga iyon, sabi niya. Pero para sa akin, mahalaga, sabi ko. Ilang segundo siyang tumingin sa akin, parang pinag-iisipan kung sasabihin ba niya o hindi. Pero sa huli, umiling siya ng bahagya. Mas mabuting wala kang pangalang na maaalala, sabi niya. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o malulungkot. Kung ganun, sabi ko,
Pinipilit kong ngumiti kahit mabigat ang pakiramdam ko. Salamat. Hindi siya sumagot, pero sa mga mata niya, may kung anong nagbago, parang may bahagyang lungkot na hindi niya kayang itago. Huminga ako ng malalim, at sa wakas, humakbang ako pasulong. Sa unang hakbang ko, wala akong naramdaman na kakaiba. Pareho lang, lupa, hangin, paligid. Pero sa pangalawang hakbang, biglang nagbago ang lahat. Parang may kung anong dumaan sa buong katawan ko. Hindi sakit, hindi rin init o lamig. Parang may hinahatak mula sa akin. Parang may iniiwan ako sa likod na hindi ko kayang balikan. Napapikit ako. At sa pagmulat ko, wala na siya. Nasa gitna na ako ng gubat na kilala ko. Wala na ang kakaibang ilaw. Wala na ang mga puno na gumagalaw. Wala na ang pakiramdam na may ibang mundong nakapaligid sa akin. Normal na ulit ang lahat. Napalingon ako sa likod ko. Pareho lang. Mga puno, mga dahon, walang kahit anong palatandaan na may ibang lugar na dati kong pinanggalingan. Sandali, hinakong sabi, habang pilit hinahanap ang kahit anong bakas. Pero wala. Parang wala talagang nangyari. Parang panaginip lang. Hanggang sa may narinig akong boses. Dito, narito siya. Napalingon ako agad. Mula sa malayo, may mga taong papalapit. Mga kakilala ko, mga kapitbahay ko, at ang pamilya ko. Anak! Sigaw ng nanay ko habang tumatakbo papunta sa akin. Hindi ko man namalayan na napaatras ako ng bahagya. Parang biglang bumalik ang realidad. Yakap niya ako agad, higpit, halos hindi ako makahinga. Akala namin hindi ka na namin makikita, sabi niya, umiiyak. Hindi ako agad nakapagsalita. 3 araw ka nang nawawala, sabi ng isa sa mga kapitbahay namin. Nanlaki ang mata ko. 3 araw? Ulit ko. Sa isip ko, parang isang gabi lang ang lumipas. Pero para sa kanila, 3 araw. Pinagtinginan nila ako, halatang nag-aalala. Anong nangyari sa iyo? Tanong ng isa. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Paano ko ipapaliwanag ang bagay na ako mismo hindi ko lubos maintindihan? Napatingin ako sa likod ko ulit. Wala pa rin. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi iyon panaginip. Hindi ko rin alam, sagot ko sa huli. Hindi na sila nagtanong pa. Inalalayan sila palabas ng gubat, pabalik sa daan na alam ko na. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko unti-unti bumibigat ang ulo ko. Parang may kung anong lumalabo. May mga alaala na parang gusto nang mawala. Pero may isang bagay na pinipilit kong hawakan. Ang mukha niya, ang boses niya, ang pakilamdam na may isang nilalang na nagligtas sa akin sa mundong hindi ko dapat napuntahan. Paglabas namin ng gubat, sinalubong ako ng mas maliwanag na liwanag ng araw. At doon ko na tuluyang naramdaman na wala na ako sa mundo niya. Pero kahit ganun, may bahagi sa akin na naiwan doon. Pagkatapos ng araw na iyon, sinubukan kong ipagpatuloy ang normal kong buhay. Bumalik ako sa bukid, sa bahay, sa mga gawain na nakasanayan ko na. Sa paningin ng lahat, para lang akong isang taong naligaw sa gubat at nakabalik ng buhay. Isang milagro na ikinatuwa ng pamilya ko at ng buong baryo. Pero para sa akin, hindi iyon ganun kasimple. Sa unang ilang araw, malinaw pa sa isip ko ang lahat. Ang bawat detalye, ang kakaibang liwanag, ang mga punong tila may sariling buhay, ang malamig na hangin na may kasamang bulong, at higit sa lahat, siya. Hindi ko man maalaga ang pangalan niya dahil hindi niya ito ibinigay, pero malinaw ang mukha niya sa isip ko. Ang mga mata niya na parang may tinatagong lalim, ang paraan ng pagsasalita niya, at ang pakiramdam ng presensya niya na hindi ko maipaliwanag. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin kong may nagbabago. Hindi biglaan. Dahan-dahan, parang unti-unting nalalabo ang ilang detalye. May mga sandali na sinusubukan kong alalahanin ang eksaktong itsura ng lugar na iyon.
Pero hindi ko na ito mabuo ng malinaw. Parang may kulang, parang may tinatakpan ng isip ko. Isang gabi, nakaupo ako sa labas ng bahay namin, nakatingin sa malayo, sa direksyon ng gubat. Tahimik ang paligid. Naririnig ko ang mga kuliglig, ang hangin na dumadaan sa mga puno, at ang mahinang tunog ng ilog sa malayo. Normal, pamilyar, pero hindi na ito katulad ng dati. Dati, ang gubat ay simpleng lugar lang sa akin, isang bahagi ng probinsya namin na puno ng puno at halaman. Ngayon, tuwing tinitignan ko ito, parang may kung anong nakatago sa loob na hindi ko na kayang baliwalain. Parang may ibang mundo na nakatago sa likod nito. At kahit hindi ko na ito nakikita, alam kong nandun pa rin. "Anak, pumasok ka na," tawag ng nanay ko mula sa loob. "Sandali lang ko," sagot ko. Hindi ko maalis ang tingin ko sa gubat. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin tuwing tinitignan ko iyon. Hindi takot, hindi rin lungkot, parang pag-aalala. May mga pagkakataon din na habang naglalakad ako sa baryo, bigla na lang akong mapapahinto. Parang may naririnig akong pamilyar na tunog, isang bulong na hindi ko maintindihan pero parang kilala ko. Kapag sinusubukan kong hanapin kung saan nanggagaling, nawawala agad. At may mga gabi na napapanaginipan ko siya. Hindi malinaw ang panaginip, hindi ko makita ng buo ang mukha niya, pero alam kong siya iyon. Nakatingin lang siya sa akin mula sa gitna ng liwanag, tahimik, parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Sa tuwing magigising ako, may pakiramdam akong may nakalimutan ako na mahalaga. At doon ako kinakabahan, dahil alam kong totoo ang sinabi niya, na may mga bagay na mawawala, na may mga alaala na hindi mananatili. Pero kahit ganon, may isang bagay na hindi ko kayang kalimutan, ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa gubat na iyon. Isang araw, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bumalik ako. Hindi ko sinabi sa kahit sino. Tahimik lang akong naglakad papunta sa gilid ng gubat sa parehong daan na pinasukan ko noon. Habang papalapit ako, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang baka may makita ako. Pagdating ko sa loob, pareho lang lahat. Puno, dahon, walang kakaiba. Sinubukan kong sundan ang parehong direksyon, ang parehong daan. Pero kahit anong gawin ko, hindi na ako naligaw. Walang paulit-ulit na puno, walang bulong, walang liwanag. Normal na gubat lang. Napahinto ako sa gitna ng daan. Hindi ba talaga? Mahinang sabi ko. Hindi ko tinapos ang sasabihin ko. Dahan-dahan akong umikot, tumingin sa paligid, umaasang may makikita akong kahit anong palatandaan. Pero wala. Hanggang sa napabuntong hininga na lang ako. At sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi ako pwedeng bumalik doon kahit kailan ko gustuhin. Dahil hindi iyon lugar na basta pinupuntahan. Iyon ay lugar na pinapayagan ka lang mapuntahan. Tahimik akong tumalikod at nagsimulang lumakad palabas. Pero bago ako tuluyang lumabas ng gubat, may narinig ako. Isang mahinang tunog, parang hangin, pero iba. Napahinto ako. At doon, sa pagitan ng mga puno, may naramdaman ako. Isang presensya. Hindi ko siya nakita, hindi ko siya narinig ng malinaw, pero alam kong siya iyon. Buhay ka. Bulong ko, hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Tahimik ang paligid, walang sumagot. Pero sa hangin na dumaan sa akin, may kakaibang pakiramdam. Parang may pamilyar na presensya na sandaling dumaan at agad ding nawala. Napangiti ako ng bahagya kahit hindi ko maipaliwanag kung bakit. At habang tuluyan akong lumalabas ng gubat, may isang bagay akong sigurado. Hindi man ako makabalik sa mundo niya, may bahagi sa akin na alam na hindi iyon kailanman mawawala.
At marahil, sa isang lugar na hindi ko na muling makikita, nariyan pa rin siya, tahimik na nagbabantay. Hindi bilang panaginip, kundi bilang isang katotohanang minsan ko nang naranasan at hinding-hindi ko makakalimutan.